Guys, magandang tanghali po sa inyong lahat at kumusta po? At ngayon guys, tanghali na, araw ng Biyernes. So, brown out. Nandito tayo sa labas para magpahangin. Maglalabas sana ako, na-timingan po na ng brown out. So, hindi ko ginalaw yung ano namin sa tangke, tubig dahil hindi pa lahat naligo. So, baka mag-light mamaya-maya. Hintayin ko na lang po na maglabasan yung mga bata mamayang hapon. Mamaya na lang po ako maglalaba para pagka kinabukasan, hayahay na naman tayo. At baka po tayo makapunta na naman ng Compostela Sabado bukas. At ayun, nandito tayo sa labas kasi kanina pahangin po tayo. Na habang hinihintay ko po yung sukian namin ng isda dahil wala pa po kaming ulam ngayong tanghali. Hindi naman po dumating, baka wala po siyang isda na ilalako ngayon or naubos na, hindi umabot dito. Ayan, kasi hindi pa naman as in tanghali guys, alas 11:05 pa. So bali, sako pa siya ng umaga. Magtatanghali pa lang po pala. At ayun, nandoon na si Christian, naghatid na ng mga pagkain para sa mga estudyante. So ako naman is gusto ko nang kumain pero wala talaga kaming ulam. Meron naman po kami dyan ang yung talong, preprituhin na naman. Tapos mayroong mga frozen foods din. Parang hindi naman ibig sabihin na nasasawa is inasasawa. Parang naumay na po tayo na palagi na lang yan po yung ulam. Na hindi naman po ako nag-uulam dyan, yung mga bata din parang nagsasawa na din na puro frozen food po yung ulam nila, umaga, tanghali, tapos kung nadidisgrasya pa wala pa kaming ulam sa gabi, ganun pa rin. So ako naman, pwede naman po tayong magsabaw ng kape. Ang nakakaano dyan yung iba dahil hindi po sila marunong dumiskarte ng kumain ng walang ulam. Yung sa akin, okay lang. Na ano naman po ako na ako lang po yung kakain na sila hindi pa dahil wala pang ulam. Tapos wala naman pong naglako dito na tamban. Walang naglako na isda ngayong araw. At yung the best po na hinihintay natin yung sukian natin na nagpapautang ng isda. Nagpapautang po siya sa isang linggo, babayaran mo linggo na araw or Miyerkules na araw. Yun po yung ano namin, pinag-usap, parang schedule sa pagsingil po ng ng pinapautang namin isda. So ngayon, mag-ano lang muna tayo ng hansel tsaka malamig na tubig. Yun lang muna yung natin sa tiyan natin ilalagay. Kaninang umaga nagkape naman po tayo. Tapos yung ulam ng mga bata, gatas. Kasi nga, yun, nasasawa na sila sa ham at saka sa hotdog. Ngayon, yung ulam nila yung chicken na yung doon kay Mariel, templado na. Pagprito na lang po yung kulang. Yun na naman po yung yung ulam nila. Halos 1 week. Tumitingin-tingin naman tayo dyan. Walang bunga yung yung okra dito sa malapit. Yung kinuhaan natin ng talbos ng kamote na nilagaan natin. Meron naman po kaming talong pa dito na bigay pa nila Sir Regan. Ayun, pwede naman po magprito. Tapos isawsaw sa tuyo. Tuyo na may anghang. Run out kanina pa. So, tambay lang muna tayo dito sa labas. At yun, si May Timang sa akin. Happy Pista pala sa Sugod. Pista po ngayon. Tapos, pista po din sa Compostela at walang klase.
Yun nga, tumawag sa atin si Mitimang, humihingi ng number ni Jing dahil nandun pala siya sa eskwelahan, tas wala si Jing. Yung motor ko nun nandoon. Nakita ko sa post ni Jing na para mamisa po sila ng mga kako-teacher nila. Nahuli lang si May Timang siguro ng dating. Ayan, magka-chat pa po kami. Nagka-chat po kami ni May Timang, nandun pala siya sa sa eskwelahan ni Jing. Hindi daw niya makontak. Dito naman sa Sugod, wala naman tayong kapipistahan dahil wala po tayong kakilala. Meron naman po dito nag-iimbita. Pero nakakahiya. Nakakahiya pong mamista na lang po tayo, sabit. So ang mabuti na lang is pumuroko. At ayan, nag-light na. Nag-ano muna tayo ng tubig. Nag-tap doon kila madam dahil ayan, 1 week na hindi umulan. So wala na naman po kaming tubig. Wala na naman kaming source ng tubig. Ewan ko. Basta pang ano lang po kami. Pag maulan, may tubig po kami. Yan, nag-tap muna tayo kila madam mula pa kagabi. Tapos kaninang umaga at ngayon, nag-light na. Tapos sinamantala natin na nag-light. Nag-connect tayo doon. Dahil wala na laman yung wala na yung laman yung tangke. So mag-ano po tayo ngayon, mag-umpisang mag-imbak ng tubig para mamaya-maya mga alas 4 or alas 3 labasan na ng mga bata, mag-umpisa na tayong maglaba. Yan, mahangin talaga dito. Tingnan nyo yung mga sinampay ko dito, yung kapan ko na nilaban dito ko na naman na naman po ako ng dito, sampayan naggawa para malapit lang kasi doon sa likod medyo bulok na po yung trapal, nababasa na po yung natin, mga hinangir na inilalagay doon. So nag-imbento na naman po tayo dito na naman sa harapan, dito sa trapal na to na malapit lang po dito sa ginawa nating tambayan. Hindi naman po ako palaging nagtatambay dito dahil pag mainit na yung araw, tapat na ng alas 12, alauna, alas 2, mainit na kasi yung araw is nandito. Mabuti lang po tambayan dito pag umaga. Magkakape ka, pwede ka ditong magtambay. Ngayon, ayan, nililipad-lipad yung trapal natin. Kasi mahangin ngayon. Mahangin ang panahon. Tas ayun, hindi naman po naramdaman yung yung bagyong Danti or kasunod sa Kresing na bagyo, dalawang bagyo yung sumunod. Hindi naman po kami dito naapektuhan. Ayan, mainit na naman. Kaya namumroblema ko pag tag-init dahil nawawalan po ako ng tubig. So sa sakripisyo na naman po tayo papunta doon, pabalik kaila madam. Tapos yung iba pag inutusan na magpaagas, parang natatamad pa. So ako lang talaga yung parang nakamonitor sa tubig. Wala nang laman kasi ako naman po talaga yung may kailangan sa tubig. Sarap pakinggan ng tunog ng hangin. Pumapagaspas po yung mga dahon ng niyog. Sayang kanina hindi po ako nakapulot yung nahulog na lubi. Niyog. Hindi po ako nakapulot na natingnan ko na lang si tatay na pinupulot 2 piraso. Makakagata sana ako. Hindi ko po namalayan or nadinig yung may nahulog. Siguro po kagabi nahulog. Kanina pagdaan ni tatay, pinulot niya. So nakita ko na 2 pirasong niyog yung nakuha niya.
sabi ko, sayang hindi po ako yung nakapulot. Kasi namimiss ko ng maggata. Dahil yung ano ngayon, puno ng niyog, kulang ng bunga. Kasi palagi po kinukuhaan ng silot sa waray. Ginagawang buko juice. Yun po yung malimit na kuhain nila. Kaya naman hindi po na anuhan na ng niyog. Yung mga gulang, hindi na nagugulangan ng niyog na yung pwede nang gatain dahil na ano po sa pagkuha ng mga gagawing buko juice, lalong-lalo na po ngayon na may pista-pista dito. Uso yung mga salad, ganun. Noong isang araw, meron pong nanguha ng buko juice. Tapos kahapon, meron na naman. So, hindi na po naaanuhan yung niyog ngayon dito. Nagkakaroon ng gulang na yung yung gagawing gata. Kaya wala na tayong inipon dito na na bunga ng niyog na mga gulang na. Hindi na po tayo nakakagata. Nakakabili na po tayo doon sa merkado ng tag 40 yung isa. 40 or 30. Mahal na guys. Kaya bihira na rin po kaming maggata. Humahangin na naman. Ayun yung kapitbahay namin umalis. Siguro mamimista. Tayo dito lang. Mag-iipon lang ng tubig para mamaya may magamit. Oh my gosh. Puno na tayo ng tubig guys sa loob at sa labas. Sa loob at sa labas. Sa labas, ayan, yung drum na lang po yung pupunuin natin. Tapos papatayin na po natin yung source ng tubig. Nakakahingal maghakot guys. Ako lang naman siguro ang may problema sa tubig namin dito. Kasi ako yung naalarma pag wala kaming tubig. At naalala ko pala, hindi pala maglalako yung yung parag lako ng isda kasi pista nga pala sa sugod, baka namimista. Hiningal tayo guys. So ayan, tinanggal natin yung
Yan yung hose na nakakabit sa taas na para po tayo makaipon dyan sa drum. At si Papa Bits papadating dahil nagpatid si Sansan. Walang klase sila Sansan. Ewan ko kung bakit sila lang yung walang klase. Yung si CIS meron naman. So yan, nagpatid kay Papa Bits. Baka mamimiss pa. Baka inanyayahan ng mga classmate niya. Sana all makakapista. Puno na. Saka ibabalik natin yung hose. Yeah. Oh my God. Ganyan po kaproseso yung pagpapaagas. Kailangan ibalik sa ayos yung hose, hindi nakabitin. Kasi parang na bumabaluktot po pag hinahayaan. Nagwawala. Guys, tapos pala tayong maligo at hindi rin po ako nakatiis, nakapaglaba po tayo. Ayan, natapos na din po. Habang nakatapis tayo, nagbabanlaw. Tapos ating manghanger, saka pa lang tayo po nagbihis. So ayan, matahimik po ang paligid dahil nga may pista ngayon. Siguro kami lang po yung tao dito. Yung mga kapitbahay namin is namista. Di naman po kami pwedeng sumama kahit inimbitahan dahil may mga estudyante pa kami na dapat sunduin. Siyempre pag pista na tinatawag na pista, kung merong inuman talagang medyo matatagalan. Ayan na si tatay, galing na po sa pista.
saka ayan, magpapaagas ulit tayo ng tubig kasi nabawasan natin. Talagang tahimik yung bahay nila madam. So ayan po yung ginagawa natin para po tayo makapagpatubig sa amin. Inaano ko po yan. Ayan, dinudugtong ko. Ganyan. Si Papa Bits yung may ideya nito. Yan po, yan. Tapos, magpapaandar na po tayo ng kuryente. Ayan, may switch. Tapos medyo may tumatagas kunti dito. Ayan. Kaya nilalagyan po ng palanggana. Bawasan natin. At ito po yung dati naming washing machine na kay Jing po yan, na ibinigay ko kay madam, na ngayon is nagagamit na po niya. Panahon namin, minsan kumukulimlim, tapos ayan minsan umiinit masyado. At si tatay nandyan na pala, galing si tatay sa pamimista. Yan. Hindi po tayo nakatiis nakapaglaba. Tapos lumaya, pagdating ng mga bata, yung mga hinubad nila, isasalang din natin sa washing machine. Hindi ko pa naman po idrinin. Yan si buntis kambing. Walang problema. Buti pa siya busog. Nakakakain kahit walang ulam. Walang problema si buntis kambing. Skinsi na po yung oras guys. Lalabas muna kami ni Papa Bits kasi nag-G kasi mamawalin para sa gas. Tapos bibili na rin po ako ng ulam para na kami makakain dahil hindi pa talaga kami kumain. Hindi pa nag-umagahan, hindi pa nagtanghalian. Ayan, maghahapon na. So ayun, kasi si Mama Walin naghihintay din sa sweldo niya. Naiinis din siya minsan kasi nahuhuli din po yung sweldo niya. Kaya nagkakautang-utang din hanggang sa makapagsahod na po siya. Yun. Mambabayad na. Din yung pangungutang kaysa sa pagsisweldo. Pag dating ng sweldo, ayan, bayaran na. Hirap din si Mama Walin sa ibang bansa. Dito sa eskwelahan, kukunin ko na, susunduin ko na sana si Pinsoy. So, kaso lang hindi pa tapos magsulat. Kasi siya nandun sa labas. Nandun naman yung papa niya. 3:30 na po yung oras. Dapat 3:00. Kasi ganyan yung teacher nila Pinsoy. Pag hindi pa tapos magsulat, hindi pinalalabas. Iinip na naman si Papa Bits sa kahintay sa labas. Yan guys, habang tayo nagsasalang ng last salang ng labahan natin ng mga hinubad ng mga bata ngayon, sabayan natin magluto para sa hapon. Magsasabaw tayo ng manok. Ayan, manok. Sa repolyo. Diretsahan na ito guys. Imbis na 3 times a day, isang araw, once a day lang. Para pagkatapos kumain mamaya, matulog ulit. O matulog agad.
para pagka kinabukasan, bagong problema na naman. Natagalan tayo dun sa sa eskwelahan kasi si Pinsoy matagal matapos magsulat. 1 to 5,000 pala yung sinulat nila. Kaya iniisip pa ni Pinsoy kung ano yung susunod, kaya siya nagtagal. Binubusisi niya kung sakto na po yung bilang niya. Binigla sila lahat agad. 1 to 5,000 po yung yung pinasulat sa kanila. Pinapag-practice po silang magbasa kasi sa daw sa July 30 magpapabasa daw yung principal. Kaya yung mga bata pinapa-practice yung mga bata ng mga teacher kung ano dapat yung babasahin at saka yung pagbibilang. Nahirapan si Pinsoy. Napasabak si Pinsoy sa pagbilang. Yan, nagpapakulo pa tayo ng sabaw para sa tinula natin. Hindi na ginigisa. Yung diretso na lang po nilagay yung luya at saka sibuyas at papakuluan natin. Pamprobinsyang luto. Walang maromantika. Wala kami ditong dahon laurel. Wag na lang. Yan na lang, luya at saka sibuyas. Kanin namin na yan, hindi nababawasan yan. Bagong saing yan ni Ronald ngayong mga alas 3 pa lang. Tapos ito naman po yung bahaw namin kaninang umaga. Hindi nagagalaw kasi walang ulam nga. Yun si Ronald na po sa kahintay sa amin. Sabi niya nagugutom na daw siya. Hiniram yung motor, namista po siya sa sugod dahil marami naman po siyang mga kaibigan dito na mga taga sugod or kaibigan na mayroong pipistahan sa sugod. Kaya ayun, namista po siya ng litson. Kumukulo na yung sabaw, pwede na natin ilagay yung manok natin para pakuluan ulit. Yan. Simpleng tinula lang. Hindi ginigisa. Kasi na po kami sa mantika. Puro prito. So, ayan, tinulang manok. Na inano lang sa luya at saka sibuyas. Kung maluto ito guys, pwede na po kaming kumain. Pero yung oras pa lang is mag-alas 6 pa lang. Mag-alas 6 na po dito sa amin. Ayan, maliwanag pa yung labas. Pasado alas 5. Ewan ko kung magkano yung sobra sa alas 5. Alas 5:15. Pakuluan. Luto natin. Ipapagpatuloy natin po yung last laban natin ngayon. Magbabanlaw. Ako yung nagluto kasi umalis si Ronald. Luto na yung manok. Ayan, ilagay na natin po yung repolyo. Pampagatas, sabaw. Tikman po natin yung timpla.
Yan, okay na. Hindi tayo gumamit ng mantika, pero ayan, nagmamantika yung sabaw. Takpan lang po natin, tapos patayin na po natin yung apoy na para po yung gulay hindi po siya masyadong maluto or malata. Yan. Kulong-kulo na po siya. Tinulang manok. Na lang po yung kumain. Pero maliwanag pa yung paligid. Kung kumain kami ngayon, gugutomin pa kami hanggang mamayang gabi. Pero si Papa Vince ko diet kami ngayon guys, diet. Problema lang talaga namin is ulam. Namin problema yung bigas is ulam lang talaga. Yan. Bigas po yan ni Mama Walin at saka ni Ate Sixi. Silang dalawang magbabayad yan. Tapos yung sa akin na kinuha, ayan, malapit na pong maubos. Isang sako din yan. Ako lang po yung kumuha. Iba lang yung sa kanila, iba lang yung sa akin. Yung ulam namin, mga 3 araw, puro talong, ayan, prito or nilalaga, sinasawsaw sa tuyo, kalamansi or suka na may sili. Pangkamadali ang ulam. Pangkamadali ang ulamin. So, ayan, nakaluto na po tayo. Pagpatuloy na po natin yung pagbanlaw ng isinalang pong labahan at saka iinom muna tayo dahil parang nakakaramdam na din po tayo ng uhaw. Papasounds yung kabila. Yung araw is nandyan pa. Sarap ng tubig na malamig. Tapos na po tayong magbanlaw. Ayan yung tupiin natin. Pinaupo lang muna natin dito sa upuan. Mamaya na po tayo tutupi. Yan, marami na naman po kaming stock. Hindi na yan tinda. Stock na lang. Pareho lang naman. Matiis na yung gutom guys. Kakain na po kami. Luto naman. Wala namang hinihintay. So, kain na po. Kain na kain. Ako na lang makuha ang kutsara. Adat babot ref an harang kuha. May mga harang up. Babot ref man. Diri ko. Ako magkukutsara dahil magsisili po ako. So yan. Unaw na kamay. Hugas kamay. Kadi, butang didi. Usa man la ini, aw duwa. Kadamo ito dito nga harang. Patro na sugod. Mukbang yung handaan namin, yung paghanda ng misa, yan. Hindi na po ako nag-ano ng lalagyan. Diretso na lang. So, pray muna. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for
Lord, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Sige. Kain tayo, guys. Buhok ni mo, payagan pagkuan. Kadi ako mag... Nasin ako pag pupanit ka ng ada hali, diri ada mo nga. Yes. Muslim may ada kuan. Huwag. Ako na. Ako magkukuan, ako. Yes. Gutom naman. Ano ka mambatok siya? Lida. Lida. Ano Ano? matang butok? Soy, Utan. kaunutan. Gapit at era. Puro man itong mga sugat. Lalaki, wala ko busa. Kawarin mo po sa? Wala ko busa. Maunod. Utan. Sabaw. Ito siya, manok. Ano masabaw Gusto lang? ni Papa Bits, guys. Siya, sabaw lang kunot iya. Sige, sabaw. Oo, ay. Narte. Ayun na lang ito. Seryoso! Buti kang hindi maririnig yung sound sa kabila. Ano ko kanina nga naabot na dilindis ko. Good. Adi? Dapat patulong mag-dis ko. Wow! Dia agak pagpagsurat. Maraming nakain ngayon ni Pinsoy dahil may sabaw. Palaging manok! Lilipad na si Pinsoy! Ibang-ibang klase lang naluto na manok. Uy, Ginoo. Kay Napugos ganun tag-benching ko. patron na sugod. Bay nakasiring waray klase. Okay, tagod tinatin ka ng eskwelahan. Halos hindi pa maubos yung baon ni Crislin sa eskwelahan. Dito na sa bahay bumabawi. Tingnan nyo si Sia. Payaw-ayaw pa siya ng manok. Pero, ayan, ubos na. Wow! Buwang ka ba? Dugang pa ito. Nagkakauntok ka. Sige, isabaw. Siya. Manok. Sige na. Kumampan Magnolia. Tapos kamalit ka pa. Tindahan. Yan na. Pagtuguay masarap. Yan guys, wala nang laman. Mukbang. Mukbang, Jod, mukbang. Gutom lines. May disco sa ano sa kabila, may disco. Concert kay Elias, guys.
Kain. Kain tayo guys. Papagitsan. Utang ka lang deh. Walang pasok bukas. Ang Tagalog Sabado. Sabado. Walang pasok bukas kasi Sabado. Di ba? Pag-aaga lang kita ibabasa. Ang sarap guys. Kain na kayo dito. Sarap ng sabaw. Pag ako yung nagluluto, napaparami yung kinakain nila. Paparaming kumain. Pag malamig pagluto kayo nito para mainit. Madilim naman guys. Sakto lang. Nabutan din ng dilim yung pag-ano namin, pagkain. Malak sir. Alas 6 na kasi. Yan, si Chrislyn, ninihigop yung sabaw. Yung sabaw sa pinggan. Nung bata pa kami, pag gumaganyan po kami humihigop sa pinggan na may sabaw, sinasabing higop unang. Ewan ko kung anong ibig sabihin ng higop unang. Unang, higop unang. Yun po yung madalas bigkasin ng mga matatanda. Higop unang. Ayan, tapos na po kaming kumain. Gagawa po tayo ng chart ng 1 to 6,000. Papagsulatin natin si Pinsoy kasi dyan po siya nahirapan. Pero yung isusulat natin hanggang to yung medyo mahirap 2,000 to 1,000 sa 1,000 po tayo mag-uumpisa. Ano pagkakilat ni mama? Hirap daw. Mga alas 4 na po siya nakalabas. Nabigla kasi. Nabigla si Pinsoy. Napasabak si Pinsoy. Alam niya naman pero hindi nagkakasunod-sunod. Dahil yung alam lang niya 1 to 1,000. 1 to 100 lang. Itam. 1 to 100 lang daw. Kanate at pabilyon na. Ito lang. Pinagbabasa na si Didi, ay samok dito. Kasi si Sia naman tinuturuan magbasa. Dahil ngayong July 30, magpapabasa daw yung principal. ano ito? Bubutang ka daw. Oo, kay bubutang ko didat number. Ibutang lang na daw pang number ho. Amo nga ni, ibutangan ko la ikaw, pero ikot mag-ihap, ikot magsusurat, ikot magsusunod-sunod. Lalagyan ko lang dito kung paano yung 1,000 o 1,000. Oh. 1,000 ha. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 3,0. Kung 100 lang, dalawang 5,000. 6,000 ang iyo yan na. Ganun. Binigla naman kasi. Hindi pa lang, grade 3. Sa bagay, meron naman, ano pa lang, marunong na.
pag tinawag, hindi rin program. Oh. Man. Taa ha. Hanaman na ni mo lapis. Kuha dito. Ano yun mo na? Ayaw kay bulpin ito, bulpin. Kuan. Ganito. Linagyan lang natin. Teka muna, baliktad. Baliktad pala. Tapos, yan na lang po yung maglalagay dito ng 1,001, 1,002. Pinakita ko lang po kung ilang zero yung 1,000. Mali ka agad. Ayaw ito. Mali ka agad. Mali. 1,010 naman ito. Mandida. Man. Ito, 1,000 ano? 1,000. Masurat ka dida. 1,000. 1,001. 1,002. Amo ito. Basta nga ni, upat na nga zero. 1,000 na ito. Kung duha lang nga zero, 100 sila ito. 100. Tapos, ito, 1,000 ano? Masaring ka na ito. 1,001. Duha na lang nga zero team gagamiton. Itong santin na hiabot. Ito nga di plus, baga kala ito nag-iihapin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 to 10. 1,002, 1,003, 1,004. Payagan, ayo sa timpan suratit imo 3. Diri na sa sayuran. Imo 3. Parang gutom yung 3 mo. Parang hindi pa nakakain din. Ito. Ayusa. Huwag mong madaliin. Mabilis kang magsulat kung dito lang. Pero kung nandun ka sa eskwelahan, marami kasing nakikita sa eskwelahan. Hindi pinupokus yung mata niya sa ginagawa niya. Hindi na. 1,009. Dapat dito 2,000 yan. 2,000. Okay. Oh. Oh. 1,000 ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bali, ito dito, 2,000. 2,000. Adi naman 2,000, oh. Adi 2,000. So, adi ka maumpisa na naman. 2,001 to 2,009. Susugaro lagi. Oo. Basta gilid. Oh, maram ako, maram. Palagi ka lang. Oh. 2,000. Pareha didi 1,001, 1,002. Sugad. May suga din Hirap mag-teacher, guys. Si Christian dun. Malapit na si Yamano. Mapalo. May uto. Oto, koto.